Okay, good evening po sa lahat na kumbaga nanonood. Isa pong mapagpalang gabi sa lahat. At ngayon ay we will be worshiping God and we will listen for God's word. Kaya let's enjoy this night. Ang iba nagpapahinga na, pero binabati ko po kayo na mapagpalang gabi sa lahat. So, bago ang lahat, just want to sing a special song to God, and title is Ako'y Nagtitiwala Sa'yo. Sige, join with me. This is a song of prayer. Yes, Lord. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y magtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo, Tanging sandigan
pag-ibig mo'y sapat. Dakilang Diyos, aming amang banal, salamat po sa gabing ito na muli makapaghayag na yung salita. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat isa na makakapakinig, maramdaman nila, Panginoon, ang presensya mo. Maramdaman nila, Panginoon, ang pag-ibig mo. Despite na nagaganap sa aming paligid, still believe, Panginoon, na hindi ka nagpapabaya, hindi ka nagkukulang. Kaya, O Diyos, samahan mo po kami, Lord, as we continue, Lord, worshiping you, as we continue, Lord, humbly bowing down, Lord, ourselves before you. Lord, let your name be glorified. Kaya, Ama, pangusap ka sa bawat isa at samahan kami ng Espiritu Santo at tunay nga, ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang mangusap, ikaw lamang, Panginoon, ang tunay nga na maging sentro ng gabing ito ang paghahayag ng salita. We honor you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang gabi po sa lahat. Sa mapagpalang gabi. I know pagod na ang lahat at talagang rinab ko yung opportunity na at least itong mga oras na to alam ko bakante na kayo at talagang nandiyan na kumbaga nananapik na makapakinig ng salita ng Diyos. This time, the title of the message is about pressure to pleasure. Hindi na malingid sa atin na itong nangyayari ngayon ay aminin natin, medyo mabigat. Sabi nga ng iba, hindi lang yan, Pastor, medyo. Kasi sobrang hirap. Buong mundo apektado at talagang kumbaga lahat ng aspeto, negosyo, simbahan, even yung socials, wala, mahirap dahil limitado, dahil may sinusunod tayo na batas at mga pinapatupad ng ating pamahalaan. So ngayon po, with regards to this title, ang foundation po ng ating scripture ay hindi iba sa atin. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Filipos 4, 13, kung saan ay ito po ay familiar na sa lahat. I just want to read in English. Nakasulat po dito ay okay, basahin ko lamang po so we can bless. Ayan. Sabi dito sa NIV, I can do all things through Him who gives me strength. Sa ibang salin, sabi niya, I can do all things to Christ who strengthens me. Alam niyo po, sa totoo lang, no, nilagay ng Lord sa akin itong title na pressure to pleasure. Kasi, paano ba natin tingnan yung sitwasyon? Paano ba natin kinikerry itong nangyayari? Kasi, kailan lang naganap po yung pagsabog ng Taal. Sumunod ay kumbaga yung pong about naman sa mga baboy, yung ASF po. Ngayon naman ay eto, COVID-19. May nagtanong sa akin, sabi, Pastor, parating na ba si Lord? Kaya sunod-sunod na yung ganitong mga pangyayari. Sabi ko, sa totoo lang, nagsimula na. Talagang mga sign na ito na kung saan ay hindi para magdala ng takot, kundi para mabuksan ng tao sa katotohanan na we do really need God at this time, at this moment. Diba? Kasi alam ng mga kasamahan ko, no? I'm so thankful na may mga kaibigan ng pastor na nakasama ko na nag-volunteer to serve.
sa isang quarantine area. Nakita nila na kumbaga there's still a lot of opportunity to serve the Lord. Andyan nga na kumbaga nakita nila na hindi lang pala sa apat na sulok ng simbahan. Ngayon, bawal mag-gather sa simbahan. So, minsan nagtanong ako sa Lord, sabi ko, Lord, namimiss ko yung church. Kumbaga, parang mabigat. Alam niyo, sabi sa akin ng Panginoon, yan mismo, ayan yung simbahan mo. Ayan yung mga tao. Kaya nga, sinamantala ko talaga. No? Sabihin na natin, naging mapagsamantala si Pastor in a sense na i-share ko yung Word of God. And nagkaroon ng opportunity. Itong pressure na nangyayari ngayon sa paligid natin, itong bigat na nararanasan natin, nagkaroon siya ng tinatawag na opportunity to serve the Lord. Kaya nga, naalala ko, no, one of my disciples, sabi niya, tinake note niya yung word na yung bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa bawat sitwasyon ay isang oportunidad para paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan. Bukod sa paglingkuran ng Panginoon is another opportunity to save soul for the glory of God. Ngayon, itong pressure to pleasure, ito yung napakahalaga na may magagawa ka sa panahon ito, kapatid. Oo, nandun na tayo. Malaki ang role ng panalangin. At purihin ng Diyos sapagkat naniniwala ako na kaya nagiging matagumpay, kaya nagiging maganda yung takbo ng mga gawain ng paglilingkod dahil sa mga nananalangin na kasama namin sa ganitong uri ng paglilingkod. And bukod dyan, kami bilang God frontliner ay talagang we take opportunity to serve the Almighty God na kung saan ay ipakilala siya. Sabi ko nga, ang totoo talagang problema ng tao, hindi naman talaga pera, hindi naman talaga itong virus na ito, hindi naman talaga kung ano pa man na naiisip mo. Ang totoong problema talaga ng tao, malinaw, yung kawalan ng relasyon at pagpapahalaga sa Diyos. Ito yung nawala. At ito rin yung nilinaw ko sa mga tatay. Sabi ko, ito yung naging abala na tayo sa mundo, kaya nakalimutan na natin yung pinanggagalingan ng mga biyaya na ating tinatamasa. Kaya mga kapatid, alam niyo po, this is awakening. A great awakening for everyone na dapat makita natin sa pangyayaring ito. Alam niyo ba kung nalulungkot po ako na darating ang time matatapos itong COVID na to na wala kang natutunan, na walang nagmarka sa buhay mo at walang nabago. Dahil alam mo ba, isa sa estratehiya ni Satanas, yung wala kang gawin. Ang estratehiya ng Diablo, yung maging manhid ka, na parang wala lang, na binibigay na ng Diyos ang opportunity, naririyan na, nandyan ka na sa bahay, pero wala kang ginagawa. Hindi mo man lang matayuan yung iyong paninindigan at yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, this is the time, may pressure, but I want you to take that opportunity, that pressure to serve the Almighty God. That pressure will lead you to pleasure, will lead you to something that you never, ever imagined. Alam mo, maraming sorpresa ang Lord kapag ginawa natin yung kalooban niya. And I remember, in order to enjoy, in order to, alam mo, may mga bagay. Una, sabi dito, the right kind of thinking over everything. I have 4 points na gusto ko pong tandaan ninyo. Yung the right kind of thinking over everything. Ngayon, ang sama na ng tiningnan ko yung mga balita. Ang dami ng galit dahil kailangan daw nila magbayad ng bills, kailangan na nila magtrabaho, galit sila sa gobyerno. Alam mo, kumbaga, sinisisi niya nila ang Pangulo, lahat na kung saan ay hindi nila makita yung tinatawag na essence nitong pangyayari
na dapat mas makita nila yung tinatawag na positibong epekto ng ginagawa ng Pangulo o yung ginagawa ng gobyerno para hindi lumala ang sitwasyon. Kaya nga dapat unang-una meron tayong tamang kaisipan. Tamang kaisipan tungo sa mga kaganapan na nangyayari. Na dapat, instead na tayo kumbaga, magpuna, mag-react, magsalita, umurahin ang pamalaan, dapat ipinapanalangin natin. Dapat talagang inilalapit natin sa Panginoon ang mga bagay na nagaganap. Kasi kung masama ang pananaw mo sa pangyayari nito, bibigat din ang buhay mo. Liliit din ang mundo mo. Yung bagay na kinakatakutan mo, maaaring maganap sa buhay mo. Kaya mga kapatid, this unang points na nangyayari, okay, ay tandaan natin, tingnan natin yung tinatawag na positive side nitong epekto ng nagaganap sa mundo natin. Okay. Anong positibong nagaganap? May panahon na nabuo ang pamilya na magkakasama-sama tayo, hindi para magkanya-kanya sa bahay, kundi dapat may pinag-uusapan. At ang magandang pinag-uusapan, dapat ang may kapal. Kaya mga kapatid, naalala ko may binisita ko sa bahay. Lahat ng anak may mga cellphone, pati mga magulang may cellphone. Alam mo, nalungkot ako. Kasi ang focus nila puro cellphone. Rather than to have moments with each other. Kaya sana, kumbaga, wag nating sayangin, kundi samantalahin natin ang pagkakataon ito. Another point, sabi dito, the right kind of heart on fire to serve over this situation that is happening. Yung uri ng puso, okay, na nag-aalab para maglingkod despite na nangyayari ito. We can still serve the Lord. Okay? We can still kumbaga meron pa rin tayong pwedeng gawin aside from praying. Oo, may social media tayo, may telepono, pwede nating tawagan, pwede nating kumbaga i-video call or i-message yung mga taong mahalaga sa buhay natin at i-share natin yung love ni God, i-share natin yung goodness ng Panginoon sa buhay natin at sa nangyayari ito. Alam mo, minsan naghihintay lang sila ng kausap. Naghihintay lang siya sa iyo para bigyan mo siya ng oras. Oras na alam mo na may kumausap sa kanya, may magpalakas sa kanya. Dahil alam mo, pabigat na ng pabigat yung nangyayari. Ang dami ng nagre-react dahil sa gutom. Alam nyo, yung ganitong kaisipan, kung iisipin, no? Itong pagpanik na to, itong kawalan, ito'y dahil na rin sa kawalan nila ng relasyon sa may kapal. Kaya, this is a challenge, no? Kanina, the right thinking, the right kind of heart, no? Over this situation, we can still serve, no? And the third one is the right kind of action, no? Anong action? Ito tinatawag na a sacrifice, 'di ba? Isang sakripisyo, no? I'm so thankful with my fellow pastors, no? Na kumbaga nakita nila yung panawagan na we can still serve the Lord. We can volunteer
and serve the government. And thank you for these people. Thank you for them. Na po ako, kilala nyo kung sino kayo, and I'm so really blessed na to partner with us. Kasi kailangan namin, alam mo, ang gobyerno sa totoo lang, they really want to serve the best. Kaya lang, sabi nga, limitado din. Kaya nga nangangailangan din sila nitong mga volunteer group na kung saan ay makatuwang, mapagaan. Kasi ito yung panahon na dapat nagtutulungan tayo. Ito yung panahon na dapat nagdadamayan tayo. Paano mo sasabihin nakikiisa ka, dumadamay ka na wala ka namang ginagawa? Kaya nga, nawa, kumbaga, let's grab this opportunity to serve our Almighty God. And sabi dito, isang bagay na hamon is yung tinatawag na the right kind of hand to help. Alam nyo, nakaka-bless na makita na napukaw yung damdamin ng maraming Pilipino para tulungan ng isa't isa. Alam niyo po, napakaganda kasi nakasulat sa Biblia. It is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi nga, ngayon aanhin natin yung yaman, 'di ba? Aanhin natin yung mga material na bagay. Kung wala naman itong patutunguhan o wala naman kumbaga mapagpapala dahil sa mga bagay na ito. Kapatid, malinaw na this is the opportunity for us to serve one another. May magagawa ka. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Kasi kung titingnan mo ang bulsa mo, kung ang kaisipan mo laging wala, laging kulang, mangyayari yan sa'yo. Ikaw lang din ang mahirapan. Pero kung kilala mo ang Diyos na sinasamba mo, at alam mo na hindi siya nagkukulang, alam mo na ang pagpapala niya bumubuhos, ay talagang hindi ka magsisisi na magbitaw, na extend mo yung kamay mo para sa nangangailangan. Kaya tumulong tayo, no? Naalala ko, may akong kakilala, may makina siya ng pagtatahi. Nagtatahi siya ng face mask. Binibigay niya sa mga frontliner. Nakaka-bless. Mga kapatid, alam ko, hindi lang siya ang hinihipon ng Panginoon, ikaw din. At samantalahin natin na ito yung hinihintay ng Diyos na gawin mo para sa kapwa mo. At alam ko, ang Diyos din ang magbabalik nito. Kaya, this kind of pressure, alam natin may hangganan. Dahil hanggat hindi ka dumadaan sa pressure, hanggat patigas ka, hindi ka pakikinabangan. Alam mo ang gusto ng Lord? With regards to this pressure, yung palambutin ka niya para mapakinabangan ka. Isang bagay na hindi ko makakalimutan sa boss ko. No? I've been working in provincial government. Minsan niya sinabi sa akin na hindi ko makalimutan. Sabi niya, if you cannot handle pressure, you cannot handle success. And honestly, that is a wisdom. It's a revelation for me. A clear revelation. Na talagang part na talaga ng buhay yung may pressure. Part na talaga ng buhay yung tinatawag na merong bigat. Diba? Pero after that, I know, hindi habang panahon puro pressure. Alam ko meron din hangganan ito. At meron din tinatawag na pleasure after those pressure. And then yung sinasabi niya na you can now handle success. And I remember the story of
si Joseph the Dreamer. Alam natin lahat yung kwento ng buhay niya. Kinaingitan ng mga kapatid, diba? Pinag-isipan ng masama, ginawa ng masama, sinaktan, sarili niyang kadugo, diba? Until ibinenta, naging alipin, ang dami niyang mga pinagdaanan. At lahat yun talagang masakit. At lahat yun talaga ay mabigat. Pero yung pala yung magiging way ng Lord para dalhin siya doon sa tinatawag na plano ng Diyos sa buhay niya. Mga kapatid, alam mo yung pressure hindi sinusukuan. Yung pressure hindi inaayawan. Hinaharap yan. Okay? Ibig sabihin kumbaga, tinatanggap mo yung anumang laban ng buhay na ibibigay sa'yo. Then I know God has a special reward, has a special gift after you conquer those pressure. Kaya mga kapatid, alam ko sa sitwasyon natin ngayon, itong hamon na narinig natin ngayon, nawa hakbangan natin. Ito yung panahon na mas dapat mapadama natin ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Kung talagang alam mong pinagpapala ka, maging pagpapala ka. And nakadepende pa rin sa'yo kung kung ano ang pananaw mo sa sitwasyon na nagaganap sa paligid mo. Ikaw din naman ang makikinabang sa kaisipan na meron ka, mabuti man o masama. Maliwanag po ang sinasabi ng Proverbs, life and death is in the power of the tongue. Diba? Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. And you will eat the fruit thereof. Kakainin natin kung ano yung bunga ng ating sasabihin. Kaya, kaysa magsalita tayo ng negatibo, magsalita na lang tayo ng positibo. At ipanalangin natin ang mga taong ito. Alam natin, ang puso lang naman din nila ay mapaglingkuran ng ating pamahalaan. Kaya kapatid, salamat at salamat sa pagkakataon na rinig natin ang salita ng Lord. Sana ang konklusyon siguro malinaw naman. Ako, ano mang bigat ng buhay. Tulad ng aking inawit kanina, ako'y magtitiwala sa iyo, Panginoon. Kalakasan ko nanggagaling sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kaya nga, pag-ibig mo ay sapat, awa mo ay para sa lahat. Kahit na tayo ay nagkukulang, still, ang salita ng Diyos ang tanging sandigan natin. Kaya mga kapatid, I know mga pagod na kayo, and nawa, itong mga word of encouragement or word tonight, maging kumbaga paalala, hamon para tayo humakbang. Hindi hadlang si COVID-19 para wala tayong magawa. May magagawa ka, kapatid. Magtiwala ka. Dahil hindi ka nilikha ng Diyos for nothing. You were created for a special purpose. To serve His people and to serve the Almighty God. Kaya mapagpalang gabi sa lahat at paumanhin, medyo malabo yung aking camera. At least naririnig nyo pa rin yung aking tinig. Binabati ko po yung ating mga kapatid from Bula na talagang alam ko miss na nila for how many Sunday na hindi talaga ako nakapag word because I've been serving doon sa mga quarantine area, but ito lang po yung pagkakataon na